Okay, good day. I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So today, ito na yung ating sample problem number 2. So sana okay pa tayo. Ano? Sana okay pa tayo. Medyo mabigat yung ating sample problem number 1. So sana ay kaya pa. Kasi itong sample problem number 2 ay medyo mas kailangan natin ng mas matinding effort ng pagkaunawa. Kasi mas mahirap ito compared dun sa nauna. So yun, so simulan na natin. The figure below shows a copper rod that is placed in an aluminum tube. The rod is 0.05 longer than the tube. So makita natin yung ating figure. So meron tayong copper rod sa gitna. Ayan yung ating copper rod. Then meron tayong place in the between the aluminum tube. So ayan yung ating aluminum tube. So the rod, so ito daw yung tube, yung aluminum. The copper rod, so yung ating copper rod is 0.05 longer than the tube, so the aluminum tube. And then, meron tayong bearing plate. So, bakit siya tinawag na bearing plate? Kasi magkakaroon tayo ng mga bearing process dyan, ano? Okay, so yung bearing plate ay inilagay sa ibabaw ng copper and then magkakaroon tayo ng force P. If this P is equal to 50 kips, ano ang mangyayari daw sa atin? So, determine the stress in the copper rod and the aluminum tube. Then, pangalawa, what is the safe load P that can be applied to the bearing plate? Ayan. So, medyo magkaroon tayo ng analyzation dito. So, step number 1 is to create FBD. So, pag in-FBD natin yan, ito yung first natin, yung ating plate, ano? Then, ito ngayon yung ating ah yung copper. So, yung tube natin nandito pa, ano? So, wala pa tayo ditong, ito siya, no? Ayan. So, magkasing size lang sila. Then, kunin natin to. Ayan, lagay natin dito. So, kung maglalagay tayo ng P dito, hindi pa nakaka-experience ng, so wala tayong ibang force, kundi ito lang. So, yan. Yan yung ating force ng copper natin. So, yan na ba yung ating FPD? Hindi. Kasi ano ba mangyayari dyan pag naglagay tayo ng force dyan? So, syempre, magkakaroon tayo ng deformation. So, let's assume na kapag nag-deform siya, so dahil masyadong maliit lang yung 0.05 yan, then mataas yung ating force, ano? 50 kips. So, assume natin na parehas silang lahat yan ay magde-deform. So, pag in-apply natin yung P, bababa siya dito. Ayan. Then, ayan na siya. Okay? So, ito magsushorten and magsushort din ito, no? Magsushort. So, lahat yan ay meron tayong compression. So, dahil nag-short sa lahat, ano mangyayari tayo? Ano mangyayari sa atin? Magkakaroon tayo ng compression. Okay? So, yan yung idea, no? So, pakita natin yung email, yung ating hinanda kong parang motion. Ano? So, ito yung motion natin. So, assume natin na siya. Ayan, nung tayo ay pare-pareha silang nag-compress. Kung lahat sila ay nag-shorten, ano ngayon yung masasabi natin sa kanyang free body diagram? So kung ito yung ating bearing plate and meron tayong forces dito na P, meron tayong P dito na force na 50 kips. So that is lahat yan ay compression. Okay? So, paano naging compression to? Papunta sa object, papunta sa object, papunta sa object. So, this is a porous aluminum and meron tayong porous copper and porous aluminum. So, using three equilibrium equation, summation of vertical forces, so meron tayong P, at dalawang P aluminum plus copper is equal to 50 kips. So therefore, ang ating force ni copper is equal to 50 kips minus dalawang aluminum force. So meron na tayong first equation galing kay
three equilibrium equation. So, ito na yung ating first step. Create FBD of the diagram na imagine na natin ano mangyayari. Meron tayong magko-compress silang lahat, mag-shorten kahit na may gap pa siya. So, lahat sila ay mag-shorten. So, meron tayong na-create na FBD. So, using vertical forces summation, meron tayong 2PAL plus first ni copper is equal to 50 kips. So, meron tayong first ng copper is equal to 50 minus dalawang force ni aluminum. So, ito na yung ating equilibrium, yung ating first equation from step 1, create a three equilibrium equation. Then, pasok tayo sa step number 2. So, let's analyze the situation. So, ito yung mga binigay kong tip o yung ating mga tanong na pwede dapat nating sagutin, ano? Para magkaroon tayo ng idea, ano ba yung mangyayari dito sa ating member, sa structure? Will the aluminum tube experience tensile or compressive or shortening? So, sa answer is, nag-shorten siya, kaya nga tayo nagkaroon ng compression dito. So, assumption natin, the copper and aluminum is compression. So, pare-parehas yan ay compression and compression. So, will the copper rod aluminum tube deform at the same time? The answer is no. Bakit? Kasi alam naman natin, meron tayong gap. So, kung may gap tayo, hindi sila magde-deform at the same time. So, sabihin, may time na magde-deform muna si copper. So, pag umabot na dito si copper, sa time na yan, and then bumaba pa tayo, ay dun pa lang tayo magkakaroon ng deformation si aluminum. So, the answer is no, ano? So, ito yung tanong natin, or will the copper begin to deform only after the aluminum tube has deformed, or the copper tube, ano? So, palitan natin to. The copper rod, or the aluminum rod, so nabaliktad ko yan, ano? The aluminum rod begin to deform after the copper has deformed by 0.005 inches, which the both will deform together at the same final position. So, balikan natin yung nangyari scenario natin, kung tama ba yung sinabi na yan. Okay? So, sabi, magde-deform daw muna si aluminum ay si copper ng 0.05, and kapag na-reach niya na yon, sabay na silang magde-deform ang two final position. So, balikan natin yung ating ano natin kanina, no? Balikan natin 'to. So, maglagay tayo ng initial position natin dito. So, this will be our initial position. So, drawing tayo ng initial position natin. Okay? So, ito yung ating initial position. So, kung ito yung ating initial position, so ano yung mangyayari sa atin pag nag-deform tayo, ano? So, palakarin natin. Okay? So, ayan. Ito na ngayon yung ating member. Okay? So, ayan yung member natin. Nandyan na. So, this is our final position. Okay? So, ano nga yung nangyari sa deformation natin? Balik ulit tayo. Anong nangyari sa deformation natin? Okay? So, etong buo na yan, etong value na to, etong buo na yan, so, i-box natin, ano? Etong buo na yan, ito yung deformation ni copper. Okay? So, yan yung buong deformation ni copper natin. So, mula dito sa initial hanggang sa final, yan yung deformation ni copper natin. Okay? So, mapapansin natin, saan nagsimula yung ating aluminum? So, dito tayo nagsimula. Okay? Dito tayo nagsimula. Then, yung final position natin, ito lang yung magiging deformation ni aluminum. Hanggang dito lang. Kasi yan lang yung na-deform sa atin. Ito din, hanggang dito lang din yung deformation ni aluminum. So, paano natin sila i-equate? So, dahil, para ma-equate natin sila, so, etong deformation ni copper, so, no, tanggalin na natin itong initial. Alam natin na this is initial and this is final.
So, para ma-equate natin yan, so deformation ni copper, so saan equal yung ating deformation ni copper? Equal siya dito kay deformation ni aluminum. So, yun na ba? Hindi pa. Kasi meron tayong gap, ano? So, i-plus natin itong 0.005. So, yun, ano? Ito na ngayon yung ating or ating compatibility. So, nakuha natin yung compatibility equation na yan. So, using idea natin dito sa bagay na ito. So, deformation ni aluminum plus 0.005. Okay? So, yan na yung naging deformation natin. Equal sana yan. Kung wala tayong gap, mas madali sana kasi that is deformation ni copper plus is equal to deformation ni aluminum. Kung wala tayong gap. Kaso problema, meron tayong gap. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong equation. Copper is equal to deformation ni aluminum plus 0.005. So, this is our now compatibility equation. Meron na tayong compatibility equation and meron na rin tayong three equilibrium equation. So, pwede na tayong mag-equate so using these two idea. So, sabi natin, the deformation ni copper, so ito yung deformation ni copper is equal to deformation ni aluminum plus 0.005. So, i-ano na natin yun, ano? So, force ni copper, again, wag tayong maglalagay ng P. So, baka gawin nyo na naman, P, then length ni copper, tuloy-tuloy na naman. Then, kapag hinahanap na natin yung P na yan, hindi na naman natin alam ang gagawin. Ayun, so, wag tayong ganun, ano? Isulat natin kung anong force siya. So, force ito ng copper. So, multiply by length. So, yung length daw natin ng copper ay mas mataas ng 0.005. So, over area. So, ano yung area natin? So, tingnan lang natin yung area. Ang area natin ay for copper ay 2 and 3 naman for PSI natin 17 saka 10. Ano? 2 saka 3. Okay? So, yung area ng copper natin ay 2. Parang mas mali ata, ano? Parang dapat mas malaki yung area ng aluminum, ano? So, yaman na. Ito yung binigay eh. Okay? So, sundin natin yung binigay. So, kung 2 yan, multiply by ano yung ating ano? So, 2 inches squared multiply by 17 times 10 raised to ilan? 17 raised to. So, ang copper natin ay area ay 2 and then 17 times 10 raised to 6. Then 3 saka 10 times 10 raised to 6. So, yun is equal to force ni aluminum multiply by 10 over 3 multiply by 10 times 10 raised to 6 plus 0.005. So, alam naman na natin ano yung value ni copper. Force ni copper ay is equal to 50 minus 2 PAL. So, nakakips tayo, no? So, 2 PAL multiply by let's say, ano ba? Ano area natin? So, ano yung leg natin? 10.005 then over 2 multiply by 17 times 10 raised to 6 is equal to PAL multiply by 10, 3 multiply by 10 times 10 raised to 6 plus 0.005. Okay, so may kulang tayo, nakakips yan. So, dapat, okay lang. So, okay lang naman. So, yun. So, let's compute. So, 50 minus 2x, 10.005. Then, 2 multiplied by 17 times 10 raised to 6 is equal to
x multiplied by 10, 3 times 10 raised to 10 raised to 6, plus 0.005. So, therefore, ang ating ano ay, so dapat talaga naka-keeps tayo, no? Naka, so dapat talaga naka-pounds kasi magne-negative yung answer. So, this is 50,000 pounds. So, dahil naka-keeps tayo, so ito ay 50,000 pounds. Ayan. So, 50,000 pounds. So, 50,000 minus 2x multiplied by 10.005. Then, 2 multiplied by 17 times 10 raised to 6 is equals to x times 10. So, 3 multiplied by 10 times 10 raised to 6 plus 0.005. So, therefore, ang ating force ni aluminum is equal to 10,536. So, that is 10.536 kips. And then, yung ating copper is equal to 50 minus 2 PAL. So, that is equal to 50,000 ano? So 50,000. 50,000 minus 2 PAL. So meron tayong force ni aluminum is equals to 28.926 kips. Ayan. So yan na yung ating yung answer ng ating copper and aluminum ano. Ba't ba naging aluminum ulit ito? Copper ito, no? Copper is equal to 289, so 28.29 kips. So ito na yung ating final answer. Okay? So pag stress ang hinahanap, i-divide lang natin yan sa area. So pag hinahanap yung stress, so divide lang natin sa area yan. So ano yung area ng ano natin, ng aluminum? So 3 ano? So meron tayong time over 3. So meron tayong 3,512 PSI. And then sa copper naman, so sa copper is equal to 50,000 minus 2x over 2. So that is 14,463 PSI. Ano? 14,463 PSI. So mapapansin natin, mas stress si copper compared to aluminum. Okay? So ayan ano, ayan yung idea natin. Kay stress ni aluminum is 3,512 PSI and then si copper ay 14,463 PSI. So mas stress si copper ano? So mas nai-stress si copper. Kasi bakit? Eh syempre, may gap yung ating aluminum, 'di ba? So mas matinding yung force na hinahandle ni copper bago pa lang tumulong na mag-handle si aluminum. So mas stress si copper kasi siya yung majority na nag-handle ng force P compare kay aluminum na nakatulong lang after 0.005 inches. Okay? So yung mga difference ng ganyan, malaking epekto natin sa material, ano? Yung 0.005 na lang na yan, ano? Yung difference na yan, napakalaking difference sa ating stress. So ganyan kahalaga kahit 0.005 inches yan. So yun. So that is the first part ng ating sample problem number 2. Then, cut ko na yung video, then panurin natin yung part 2 ng ating sample problem number 2.